magandang tanghali po sa ating lahat, sa mga viewers ng Bombo Radio. And so Rudy, bago tayo mapunta sa iba't ibang mga usapin dito po sa ating palatuntunan sa araw na ito, kumustahin po natin ano po yung mga natatanggap po ninyong balita dyan po sa Indonesia kaugnay po sa nangyaring landslide po dyan sa Sulawesi Island. Kasi diba dito po sa atin sa bansang Pilipinas, Sir Rudy, matinding init ng panahon yung ating nararanasan, pero dyan po may mga malalakas po na pagbuhos po ng ulan na nararanasan, Sir Rudy. Okay. By and large, mainit din rito. Saka mga different cities ng Indonesia. Kasi yung Indonesia malawak ito. So if you try to imagine the map, actually, kung titingnan mo yung Indonesia, tatlong time zone ito, yung Indonesia. Yes, tatlong sir. time zone. Halimbawa, yung meron tayong West Indonesian time, tapos Central Indonesian time, at saka East Indonesian time. I think yung Sulawesi is nasa siya, kagaya ng Philippines, yung time zone niya. Okay? Sa Jakarta, ako ngayon is, I'm dyan siguro 1 p.m., dito is 12 p.m. So yung Sulawesi is nasa baba ng Mindanao yan, Silibis So, by and large, yung Indonesia mainit din kagaya ng other sa Pilipinas, ibang bansa, sa Thailand, sa Myanmar, ganyan. Mainit din yung mga in general, mayroong mga 38 degrees, 40, ganyan. So iba-iba. Pero from time to time, nagkaroon ng certain areas nagkaroon ng ulan. Tsaka itong nangyari sa Sulawesi, yung an island, kung alam natin yung Silibis Sea, yun basically Sulawesi tawag sa Indonesia. Okay? So Silibis Silibis Sea, just between Mindanao and Sulawesi. And then that's Sulawesi. It's actually the South Sulawesi nangyari yan. Initially 14 yung namatay, tapos nadagan ng 4. Total accounted for na namatay is 18 sa ngayon. Okay. So medyo kasi dalawang area yun, dalawang towns. Medyo bulumudukin siya, tapos malakas yung ulan, pagkatapos yun nagkaroon ng landslide. So yung mga bahay na nasa baba ng kabundukan, yun ang nagkaroon ng casualty. Okay, sa ngayon, Sir Rudy, kamusta ba yung may mga pinaghanap pa po ng mga tao po dyan sa naganap po na landslide? Yeah, I think they're still trying to dig yun yesterday kung may mga iba pang kasi may mga ibang reported na missing. So, yun, hinanap pa ng mga rescuers pa sa ngayon. Okay. Pero as of yung latest count is 18 yung namatay. Okay. So, Rudy, medyo may iba tayo ng konti sa ibang mga usapin. Kasi nabanggit ko kanina na dito sa lalawigan po ng Pangasinan, sa Pilipinas po, nakakaranas po tayo ng matinding init ng panahon. And even dyan po sa Indonesia, nabanggit rin po na mainit din po yung nararanasan yung panahon po dyan. Kapag ang pag-uusapan po, Sir Rudy, sa sektor ng agrikultura, kasi sa pagkakaalam natin, parang hindi rin naman nagkakalayo ang Pilipinas and Indonesia na mayaman din po sa agricultural land or agricultural area. So, kamusta yung effect po nitong nararanasan pong mainit na panahon? Kasi di ba dito sa ating bansang Pilipinas nararanasan po natin ang El Nino phenomenon na tinatawag. Kamusta po dyan ngayon sa Indonesia, sir? Ganun din actually, may El Nino din dito. So in fact, if you try to look at the history of the last few years ng itong El Nino phenomenon, yung Indonesia sila from time to time nag-i-import din sila ng bigas kasi hindi sufficiente. Pero minsan may mga taon na sufficient sila ng rice, tapos mayroong mga taon na hindi. So depending sa El Nino effects at saka yung mga weather condition. So I think nakakaano lang sa Indonesia rito is halimbawa yung nakita ko yung yung government is integrated yung approach nila. Halimbawa, meron silang BOLOG. This is actually an agency of the government. These are actually, kung sa atin yan, equivalent ng government or controlled corporation, GOCC. Sila yung importer ng rice. Sila yung mag-prepare kung kailangan. Tapos nilayas with the farmers, with the retailers. Ganun yung trabaho nila. So they basically look at the whole supply chain. Hindi lang parang, yung mandate nila is parang end-to-end. So, yun, nakikita nila yung kailan sila kailangan
anong kailangan ng mga farmers, whether it's irrigation. So sila nagko-coordinate sa lahat end-to-end. Yung itong government agency na to. Tapos yung naka-defense sa Indonesia, halimbawa, pag hindi yung sa legislative nila, kasi executive department sila, yung nag-hearing, pagkatapos yung hearing nila is basically anong problema natin, paano natin ito masolusyonan bago mangyari yung problema. Ina-anticipate kumbaga nila, anong kailangan mo sa Congress o anong kailangan mo sa other agency ng executive na hindi mo pa makaya. Baka kami makatulong. Ganon yung dating nila. Pero kung nagkakamali naman, may mga corruption, yun, inaano din nila, pinapunta nila dito sa, meron kasing corruption commission dito sa Indonesia na talagang dedicated lang for corruption. They prosecute cases na related to corruption. Kaya medyo madali yung yung proseso Para ito silang kumbaga kung ihambing ko sa sa atin, may DOJ tayo, pero ito DOJ really focus on corruption cases. So karamihan naman corruption, by definition, corruption is actually yung mga nagagawa ng mga government employees, government leaders, pagkatapos nakikolaborate sa private sector, yun ang corruption. Pero kung purely private na transaction nagkaroon, pupunta sila doon sa general general prosecution service. So, yun ang nakikita kong siguro may kabilisan yung Indonesia kasi hindi nagbabangayan, hinahanap yung problema bago mangyari yung problema. Pagkatapos tinitingnan nila yung papaano natin itong masolusyonan, long term yung view. Gusto ko lang ipalam sa mga mga viewers natin, ang Indonesia nag-aaral ng rice technology back in early 70s diyan sa UP Los Baños. Yung kahit ng Thailand, Vietnam, ganun din So doon sila natututo ng kumbaga technology on rice production. Paano palaguin yung agriculture. Pero ang nangyari ngayon, consistent kasi sila nag-implement ng mga policies nila, kaya siguro nangyaring ganito na ang Vietnam sufficient in rice, Thailand ganun din, sila rin nag-export din, tayo nag-aangkat sa Thailand, sa Vietnam. In Indonesia is basically from year to year, sometimes sufficient, sometimes hindi because of the weather condition or El Nino. Ganun yun. So, tsaka yung halimbawa sa mga hearing ng government tsaka agency, halimbawa irrigation, tinatawag nila mga agency pero hindi nila pinapagalitan. Tinatanong nila, bakit ba hindi magawa itong mga irrigation na to? Meron namang pundo. Kung halimbawa yung pundo yung naggamit, medyo tinitingnan nila, ito, kung So, yung tawag kasi nila sa executive at saka legislative is partnership Partner sila para sa bayan. Ganon yung nakikita kong pagkakaiba sa atin Sa atin kasi, basta may, kumbaga, so-called anomaly, yun, investigate, pero yung focus is actually naghanap ng kamalian. Dito rin ganon, pero they also offer solution. Tapos, diretso na sa, kumbaga, paano nila ma-implement. Halimbawa sa ngayon, sa price ng bigas, yung equivalent, yung talaga pang masa, between 11,000 to 13,000 rupiah, equivalent yan is mga 39 hanggang 46 pesos equivalent. Yun ang bigas na pangmasa. Hindi yung kumbaga nasa yung mga nakatira sa mga subdivision na high-end, iba naman yung binibili nila. Pero kung talaga tingnan mo sa middle low segment of the population, yun ang karamihan, mga equivalent of 40 pesos, 46 pesos. Yun ang general price of rice dito sa Indonesia. Yung mga magsasaka dyan, nag-aaral pa ng sasaka dito po sa ating bansang Pilipinas na nakaka-proud kasi di ba sa dami-dami ng lugar na pwede pa nilang, alam niyo, matuto sila sa mga iba't ibang ways ng pagtatanim dito po sa Pilipinas. Kamusta po ba dyan kapag may mga may mga hinaing yung mga magsasaka po dyan is ini-engage po ba sila sa mga talks, pag-uusap kasi and kamusta rin po yung kalagayan ng mga magsasaka dyan kasi alam niyo nakakalungkot isipin kasi di ba dito po sa Pilipinas actually magagaling po yung mga magsasaka po natin and mayaman po ang bansang Pilipinas sa agricultural land but ang nakakalungkot po is
ang mga magsasaka at mga mangingisda, kabilang po doon po sa mga sektor ng lipunan sa Pilipinas, sa mga pangunahing sektor na nakakaranas po ng kagutuman dito po sa ating bansa. Kamusta dyan ang mga magsasaka sa Indonesia, sir? Dito sa Indonesia, meron kasi combination of corporate farms. Yung talagang, halimbawa kahit sa rice din, meron din mga ganyan. So, ibig kong sabihin mga, kumbaga we're talking of 50 hectares, 100 hectares. Yung nagmamanage yan, nung nagtatanim, actually is illegal entity, corporate in character. Tapos meron mga individual, yung mga talagang traditional magsasaka, meron silang kukunting 1 hectare or 2 hectares. Tapos meron din mga individuals na malaki, may mga 10 hectares, 2,000. Pero I think the only difference is hito, wala kasing kagaya sa atin na very rigid yung land reform. Tinignan kasi ng Indonesia na kung farms mo is masyadong maliliit tapos walang cooperatives, mahina eh. You cannot cultivate yung mga farming nga na kumbaga modern farming, hindi mo kaya kung malilitin yung area mo. So ganun. Tapos kung mga problema yung ini-engage nga yung sinabi ko yung government agency na Bolog, yun ang nag-engage anong problema nila, tapos may mga technician, may mga Tapos kung halimbawa pinag-usapan nila yung mga problema sa mainstream social media, ini-invite nila yung mga representatives ng mga farmer association, retailer association, tapos academe, tapos yung mga policy makers, ini-invite nila kahit na hindi siya face-to-face, pwede lang invite via online. So makikinig ng mga tao yung mga kumbaga open discussion nila. So I think the reason why kasi sa atin ay nakita ko kasi pag may ganyang discussion, yung kabilang side nag-attack ng other side, nagbe-blame ng other side. Siguro nakikita ko sa Indonesia, they listen, they allow people to talk. Tapos kahit magka-difference sila ng opinion, hindi sila nagbabangayan diyan sa kumbaga sa online discussion. Siguro yun ang pinaka-behavior na nakita ko difference sa Philippines at saka dito. So, in a way, nakikita nila, okay, magkaiba tayo, but maybe we have another round para we could find a common ground. Ayun, Sir Rudy, medyo may iba rin po tayo ng konti kasi dito po sa Pilipinas ngayon, epekto po ng nararanasan po nating matinding init ng panahon is nagkakaroon po ng mga suspension ng mga classes and they do or pinapatupad po nila itong tinatawag po na asynchronous po na pamaraan ng pagtuturo o yung bibigay po ng mga online activities or modules sa mga estudyante. Diyan po sa ngayon sa Indonesia, nagkakaroon po din ba ng suspension ng classes due to nararanasan po nating matinding init ng panahon, Sir Rudy? Wala akong balita na na may online binalik kagaya ng COVID at saka yung module dati during COVID ganun din. Pero sa ngayon because of this heat, wala akong balita na may mga ganyan suspension of classes. Halimbawa ako, I have a grandkid also. Pumapasok, halimbawa nung Ramadan, holiday. Kahit na marami nagpupunta sa mga park, sa mga beaches kahit mainit So, wala akong balita kung may suspension at saka bumalik sa modular na kung walang pasok kumbaga face-to-face Pero may mga sa university, may mga hybrid ngayon mayroong nga online at saka mayroong on-site. Pero sa yung kumbaga high school pababa, pagkakalam ko is walang suspension kahit sa heat. Ganito yung basic difference ng Indonesia at saka Philippines. Kung mapunta ka ng Indonesia, marami kang makikitang maraming puno. Okay? Siguro yun ang nakatulong within the vicinity of the school. Maraming mga kahoy. Kahit sa mga daan, maraming mga kahoy. Kahit nasa urban city, maraming mga kahoy. Hindi pinuputol yung kahoy kasi dito. So yun siguro nakakatulong na at least mag-minimize kung nasa ka loob ka ng building or under the shade, hindi mo masyado ma-feel yung heat. So, Sir Rudy, kamusta ba ang education system dyan po sa bansang Indonesia? Kasi syempre, aware din po kayo kung paano po yung education system dito po sa ating bansang Pilipinas. So, ano yung mga bagay na
masasabi natin na best practice po dyan sa Indonesia na pwede po nating ma-adapt ito sa Pilipinas para mas mapabuti o mapaglinang pa po yung education system ng ating bansa? Ako, ikukunin ko ito sa current natin. Kung sino nakadaan doon sa natin, mga dati, halimbawa kami, we're old, meron kaming dati good manners and right conduct dati. I don't know kung meron pa ba ngayon eh. Meron pa ba ngayon? Meron po sir, meron pa po. Is that a subject, JMRC, or hindi siya subject? Parang inano na lang, parang dinadagdag na lang nila sa parang wala na sa mismong tawag dito, hindi nakabilang sa academic subject ng mga estudyante sa ngayon. Okay, ganito sa Indonesia, yung na-appreciate ko, ito yung basic education nila. Meron silang tinatawag dito na okay, ganito yung effect. Di ba sa atin ngayon marami tayong mga quote-unquote away. Mga political leaders natin, mga natin, maraming away. Mahirap tayo, as isang bansa, mahirap tayong magkakaisa. Yun ang nakakalungkot actually. Sa Indonesia, yun ang pinaka, the root cause na nakita ko, I've been here in Indonesia for 40 years already. Yeah? Nakita ko talaga, I'm a living witness paano difficulties, challenges, ups and downs nakita sa Indonesia. Pero sa education system nila, meron akong na-appreciate yung isa. Yung basic na education nila, yung actually originally this was an ideology when the Indonesian country, Indonesian state was born. Ang tawag nila is Pancasila. Pancha means 5, Sila means principles. This one is actually, originally it was called the national ideology. Okay? Doon 5 principles halimbawa, pinaka-importante nila is yung pagkakaisa, persatuan. Persatuan dan kesatuan. Ibig sabihin niyan, kahit iba-iba tayong lingwahe, iba-iba tayong ethnic groups, iba tayong racial profile, iba-ibang geography natin, kasatagaling, we are one people. Dapat magkaisa tayo. Ano pa man. Yun, tinuturo yan, kindergarten, all the way hanggang university. Subject ito Ang tawag dito sa English is citizen education. Nagbabago-bago yan during sa different time ng life ng Indonesian state. Dati tinatawag na Pancasila, moral Pancasila, naging pendidikan kewarganegaraan, ibig sabihin pendidikan ko is actually citizen education. Pero ganun pa rin yung content eh. So, tinuturo, binabalik-balikan nila yung principles, bakit tayo, as a state, as different people, bakit tayo nagtitipon-tipon, bakit tayo magkakaisa? Yun ang principle nila. Number one of the principles is persatuan dan kesatuan. Ibig sabihin yan, magkaisa tayo, dapat hindi tayo magkahiwalay-hiwalay. The other one is yung principles na mas importante na I think gusto kong i-impart is yung principle number 5 nila, yung social justice to every Indonesian people, every Indonesian. Abang ibig sabihin niyan, minsan ini-invoke nila yung pag-difference tayo ng opinion. Kung halimbawa ikaw, nagagalit ka sa akin, binimaliit mo ako kasi mataas yung status mo sa buhay, ini-invoke nila yan. Di ba pinag-aralan natin, kinder tayo, primary student tayo, elementary tayo, na dapat kahit magkaiba tayo ng social status, we are one people, pero you have equal rights socially, ako rin equal rights socially. So hindi ka pwede mangmaliit sa akin kahit na may antas ka sa buhay. So kumbaga equal protection whether you're rich, you're poor, you are middle class, pareho lang tayo ng we are protected. Irespetuhin mo ako, in the same manner I respect you. Kaya kung magkaroon ng mga difference opinion, nag-aaway sila, they always go back to that principle. Isa tayong tao, isa tayong bansa, we are one people. Bakit tayo nag-aaway? Ito, if we will do this, this will integrate us. Kaya palagi na yung binabalikan yung principles na pinag-aralan nila since they are preschool hanggang university. Kaya lang difference is yung emphasis nila, hindi halimbawa kung kindergarten ka, hindi na inaaral, hindi na pinapumorize yung 5 principles ng Pancasila, yung ideology or way of life na ngayon ng Indonesia. Hindi nila tinuturo doon sa mga pwede pa naman kahit hindi pa makabasa. But the young minds, yung mga preschool kids, sa mga nationalistic songs, pinapakanta nila, pinapaano nila mga symbols. Ito, this is Indonesian flag. Ito, this is a symbol of tabi ng Garuda, Pancasila. Yung logo ba, ng national identity nila. Tapos, when they celebrate
they use like national dress. Pero yung tinuturo nila sa mga hanggang pagka middle tinuturo nila yung mga national heroes nila, history nila, tinuturo nila. Tapos when you are already in the university, tinuturo niya yung geopolitics. Halimbawa, ano bang role ng Indonesia in between ASEAN, sa ano ba yung role ng mamamayan, defense. Ibig sabihin, not necessarily defense is yung pag defense, ibig sabihin niyan, dapat nasa puso yung defense, hindi yung sinasabi. Ganon tinuturo nila. So, as you gradually learn yung citizen education, kaiba-iba yon yung emphasis. From your preschool, naging elementary ka, yung mga Indonesian students memorize nila yung preamble ng Constitution, I guarantee. I guarantee. Memorize nila yung pag, elementary school ka, memorize nila yung preamble ng Constitution nila. Ayan. Sir Rudy, ayan, maraming salamat. Dami nating natutunan sa araw na ito na kayo po ay aming nakasama. Sa mga susunod pa pong pagkakataon, sa ibang mga sektor naman, yung ating tatalakayin, no, na maaari pong yung mga best practice na pwedeng magaya or mai-implement din dito po sa ating bansa kasi nakikita nyo, very effective yung implementation dyan at may magandang bunga sa inyo pong bansa. Thank you, Sir Rudy. Baka meron po kayong mga nais po. Itong pahabol. Halimbawa, kung gusto ng details, actually, my suggestion is, kasi yung organization namin, AFOCOM, Alliance of Filipino Workers Community, kung may specific na halimbawa sa rice technology, rice productivity, rice security ng Indonesia, pwede naming specific, gawa namin ng yung deeper research. Yeah? Ganon, pwede namin gawin yan kasi may mga membro naman kami na yung willing, may passion sila to do it, Pwede namin gawin. Tapos, pwedeng detail yung next round of discussion. Yes. So, Rudy, maraming salamat at mag-iingat po kayo dyan sa Indonesia. Until next time po. Thank you po. Balas natin 32 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon. Papatuloy po tayo